talaga ang pinaka-mastermind rito. Di ba, Doc? Oo, Opo, oo. tama ho kayo dyan. Kasi parang yan yata yung tanong din doon sa nirelease ng minority sa Senado na minority report. Meron silang diagram na pinakita na sa tuktok ni former Speaker Romualdez, may isang tao na walang litrato na may question mark. Oo. Mhm. Kaya ang tanong, sino kaya yon? Oho, at kung meron man silang iniisip na tao, ang tanong ho dyan, isa pang tanong ay may sapat ba na Yun lang. ebidensya o kaya bang patunayan? Oo. Speaking of ebidensya, nabanggit niyo po yung salitang ebidensya. Napakahalaga po yan sa ginagawang investigasyon. Okay. Lahat ng paratang dapat suportado ng ebidensya. Lahat ng mga isinasangkot na pangalan dapat may ebidensya. Cabral Files, isinapubliko na po kahapon ni Kong Leviste at sinasabing ito'y makakatulong dito sa ginagawang investigasyon. Para sa inyo, gaano kahalaga itong Cabral Files dito sa usapin ng flood control anomaly? Nakita nyo pa ba yung post ni Kong Leviste, Doc? I think yung pong mga post niya ay piecemeal, pa konti-konti. Oo. Kasi I understand marami pong laman yan, Cabral Files na yan. Ang nakita ko pa lang po so far, yung listahan ng mga construction company na may mga malalaking proyekto itong nakaraang taon po, no? So, well, importante po yan, yung Cabral Files na yan, kasi nariyan ho yung mga lawmakers natin, mga individuals, mga construction company na nagkaroon po ng mga allocable, nagkaroon ng mga projects, very detailed po yan Kaya nga lang, makakatulong po yan. Pero I think, kumbaga man, ang tulong niyan ay parang suporta doon sa mga iba pang mga posibleng documentary evidence at saka po mga witnesses na na magsasalita. Mhm. Oo, hindi lang po yan mag-isa. Kumbaga man on its own, yan na lahat yung ebidensya na maaari makapagpa-convict sa mga individuals at mga lawmakers na involved. Kinakailangan po tulong-tulong yung mga documentary evidence at saka mga testimony. Oho. Meron pa bang bagong pangalan na sa tingin ninyo lilitaw rito sa investigasyon dahil nga rito sa Cabral Files? O eto na, yung mga idinidiin, mas lalo lang silang madidiin dahil magsisilbi itong karagdagang ebidensya? Well, ang tingin ko po lahat ng mga posibleng pangalan na kasabwat na banggit na ng mga nakaraang investigasyon sa mga media reports. Tingin ko po dyan, yung gaya ng sinasabi nyo, yung maaari pang magdiin. Supporting evidence doon sa mga aligasyon na kasabwat yung mga yung mga certain lawmakers at saka individuals. Well, dahil si Kong Leviste ang nagsiwalat nito, hindi naman siya taga DPWH. Magiging credible ba to? Well, ano po yun I agree yung po doon sa sinabi ni Senator Marcoleta na since hindi naman siya yung taga DPWH, hindi rin siya yung author ng files na yan, hindi siya yung credible na para magpatunay doon sa veracity, yung katotohanan ng nilalaman ng files na yan. So dapat po siguro, kung meron man yung yumaong si former Yusek Cabral, o kaya anyone from DPWH na kasama niya ang gumawa niyan. Oo.
Kasi hanggang ngayon, kine-question nga siya, paano napunta sa'yo yan? Paano mo nakuha yan? Opo, may kwento naman siya. Sabi niya hindi naman daw sa pilitan. Hindi naman daw forcibly taken. Kasi nung nabubuhay pa yata si Yusek Cabral, dinalaw niya sa DPWH, nagkita sila at hiningi niya yan. Yun ang kwento ni Congressman Diviste. Oho. Oho. Pero yung ibang version naman, sinasabi, pilit na kinuha. Oho. Bakit sa tingin nyo napaka-agresibo si Kong Leviste rito sa usapin ng flood control? Walang kanya sinasabi sa kanya mga panayam ay parang daw siya, advocate ng transparency at para daw yun sa interes ng mga mamamayang Pilipino. Mahirap pong mahirap pasahin ang kanyang motibo, ang kanyang intention sa pero Doc, siya mismo may kinakaharap na asunto ngayon sa usapin ng itong solar company niya, solar power company, na inihahalin tulad ng ilang mambabatas na gaya daw din ng Ghost Project. Well, lumabas po kasi yan. Kumbaga masinilip na at eventually pinailan na rin siya ng mga kaso tungkol dyan. Pagkatapos niyang ipilit yung pagsa publiko nitong Cabral file. Pero I think before that, wala naman pong, wala pa siyang kaso. So, kumbaga man, reaction na lamang yon sa kanyang pagpupumilit na ilabas itong Cabral file. Ang sinasabi niya nga doon sa kanyang panayam, kumbaga man, sabi daw sa kanya ng kanyang ina, na si Senator Lauren Legarda, anak, bakit ba, napakasarap naman ng buhay mo, bakit mo ginagawa yan? And tuloy nagkakaroon ka ng mga kaaway. So, parang ang gusto palabasin ni Congressman Leviste, parang serbisyo publiko, parte ng serbisyo publiko niya na ilahad. Actually, dapat naman walang papansin dyan yung ginagawa ni Congressman Leviste. Kung patuloy lamang na nagkakaroon sana ng magandang resulta yung mga investigasyon na ginagawa ng pamahalaan natin. Tulad sa ICI at saka doon sa Senate investigation sa Blue Ribbon na medyo matagal din na antala, kailan lang po bumalik, nagpatuloy. So kung halimbawang hindi pinagsususpetsyahan ng mga tao na may cover-up na nangyayari dahil sa mabagal na pag-iimbestiga at saka yung mga pangalan na inaasahan nila makukulong ay hindi pa nakukulong, hindi ko sana relevant yan. Hindi sana mag-gain ng traction yan Kaya nga lang, nag-gain ng traction dahil nga may mga pagkukulang. Alright. Okay. Maiba naman tayo, Doc. Dito naman kay dating Congressman Saldico, nagpadala na daw ng feelers di umano sa ilang mga ang ilang mga pari nakakilala nito at sa Office of the Ombudsman. Sa tingin po ninyo, nais na bang harapin ni Kong Saldico itong mga asunto na kanyang kinakaharap dito sa usapin ng ghost flood control issue? Well, maaari po, posible kasi baka po habang nagtatago siya, napapaisip rin po siya, Saka isa pa, mahirap rin po yung ginagawa niya na yung pagtatago. Tawag dito, siguro po nakikita niya na baka naiisip niya na hindi naman talaga siya yung mastermind o pinakamalaking tao sa likuran ng corruption scandal na to. Baka iniisip niya yung posibilidad na maaaring i-offer niya yung sarili niya bilang isang testigo o kaya state witness under na yung witness protection program. Kasi po yun kung sakaling gagawin niya yun at siya isa sa mga key actors dito sa corruption scandal na to,
very essential po yung kanyang magiging testimonya. Mhm. Kaya kung meron sa mga tinatagong mga dokumento, very crucial po yun. Kung halimbawa, totoo man yung iniisip ng ilang sa ating mga kababayan na mayroong big fish pa Mhm. sa likod ni o mas mataas pa kay former Congressman Saldico. Mhm. Para po sa inyong personal na opinion, Doc, no, karapat-dapat na bang umuwi ngayon si Kong? Opo, sana po sa kalagitnaan ng mga pagkarami-rami mga investigasyon na to na ginagawa ng Ombudsman, ng ICI at ng Senado, this is the perfect time para ilahad niya yung kanyang testimonya at i-share niya yung kanyang mga documentary evidence. Ngayon na po yun, habang mainit pa na pinag-uusapan at habang naghahanap pa ng mga ebidensya at mga testigo. Mhm. Kasi pansin natin na at this point sa Senate investigation, ang nasa stage na sila na naghahanap sila ng mga corroborating evidence. Yung mga supplemental, yung mga tutulong sa mga nauna pang mga testimonya. Mhm. Sa kalagitnaan ng masyadong maingay, 'di ba? Yung pangalan rito ni Kong Zaldico. Ang tanong din ng taong bayan ay ba't hanggang ngayon although may warrant na ba si Kong? Ang alam, parang wala pa. Wala po pa. Kaya nga. Parang wala pa. Oo. So bakit hanggang ngayon wala pang nailalabas na warrant? Yun po ang dapat sagutin siguro ng Sandigan Bayan. Ng Sandigan Bayan, correct, no? Opo. Opo. Ang di ko lang sigurado kung kasama siya doon sa 6 na individual ba yun. Oo. Una ng sinampahan ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Oo. Kung kasama po siya doon, magandang tanong ho yung tanong ninyo na bakit wala pa. Oo. Hindi. Samantalang si former Senator Bong Revilla ay nagkaroon na at Oo. mga kasama niya. Although sinasabi ng DOJ susunod na. So ba't mas nauna pa? Ito ay lang, no? Tanong lang naman to, 'di ba? At base din sa nababasa nating mga balita, yung mga naririnig nating opinyon ng simple at ordinaryong Pilipino. Bakit hanggang ngayon? Kung sinasabi ninyo, nako, ang daming mga luxury cars, ang nakumpiska, ganito kalaki at di umano, ang nakuha. Di ba di mahamag mas maingay yung pangalan rito sa usapin ng pagnanakaw ng napakalaking halaga sa pondo ng bayan ang itinutukoy si dating Congressman Ko. But up until now, wala tayong narinig na may arrest warrant na ito. Tama ho kayo dyan, kasi kung ikukumpara natin yung extent ng kanyang involvement at yung sa tingin natin na gravity ng kanyang mga offense, di hamak na tingin po natin mas malala yung kanyang ginawa kumpara dito sa mga napanood natin ng mga nakarang araw na inaresto na, nakasuhan at inaresto na. Kaya nga po napapaisip tayo, ano ba to? Pinakadol pa ba siya ng gobyerno natin na pinoproteksyonan? May mga ganun na kapag hanggat patuloy na walang warrant of arrest, patuloy na nakawala o nagtatago, yung malikot na isipan ng mga kababayan natin, iisipin, baka naman kasi ayaw talaga siyang ipahuli. Mhm. O kaya baka naman pinoproteksyonan talaga. Mhm. Kaya kailangan nga, sabi ko, sa along madaling panahon, kung di man voluntary surrender, ma-arresto ho siya. O mapadeport dito o mapadeport po dito. Mhm. Kasi sinasabi nga rito sa balita, matapos daw si Senator Bong Revilla, posibleng susunod nang ipapa-aresto si Senator Joel Villanueva. Tapos yung dalawa pang high-profile personalities na kasama na dyan, si Kong Zaldico, susunod na sila. Susunod pa lang.
No. At si Senator Jinggoy. Yun ang binabanggit. Ito daw ay nasa huling batch ng plunder cases na nakasalang ngayon sa DOJ. Yeah, maaari nga po, no? Pero ang alam ko po may mga kanya-kanya silang ginagawa, no, upang ma-delay. I understand kay Senator Villanueva, may parang maghahain pa lang siya ng counter affidavit niya na nag-request ng extension of time. Alright. So anyway, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you very much. Dr. Dennis Coronacion, Philippine